Good morning po sa ating lahat. Ito ang Sir Francis TV. So ngayon po ay ibabahagi ko sa inyo itong tungkol sa reclassification, itong form for teaching position. Marami kasi ako nakikita ng mga nagpo-post tungkol po dito at hinanap ko talaga siya. Ito pala yung DBM at DepEd Joint Circular number 1 Series 2025. So, ito po ay itatalakay natin yung for teacher 2 hanggang teacher 7. Ito po yung form, reclassification form na nakikita ko sa internet or sa mga sa mga social media. Actually, nakita ko na siya dati kaso hindi ko siya sinishare kasi hindi ko sigurado kung ano ba yung or kung paano ba gagawin ngayong reclassification. May nakita kasi ako na sabi magde-demo teaching at sabi naman ay hindi na kailangan yung masteral units. So, ayaw ko sana itong i-share kasi hindi ko pa talaga sigurado. Pero ito po yung form na kakailanganin. So, ang magde-decide po nito or mag-relay ng info yung pong ating HR kung ano ba talaga yung gagawin natin. So, pero i-share ko na rin yung form for teacher 2. From teacher 1 to teacher 2, 3, 4, 5, 6, and 7. So, kung kayo po ay teacher 1, pwede na kayong mag-jump to teacher 4. From teacher, pwede naman 2, pwede naman 3. So, ito lamang po yung ating gagamiting form. So, nakita natin dito name, applied, position applied, station, annual salary, at check lang po yung level, yung kindergarten, elementary. Pagdating naman po dito sa qualification standard, ito po nakalagay is to be filled out by HRMO. At dito naman sa kabila, QS of the applicant to be filled out by HRMO. So dito po, meron siyang education, training, experience, and eligibility. So kung makikita natin meron pa rin education, so I am not sure kung hindi na talaga kailangan kung ang masteral units. Pero may nakalagay pong education. Malalaman natin yan. Tanong lang po kayo sa inyong HR. Dito naman sa training, syempre kung kagaya ng dati, merong nire-required na 150 hours na kailangan upang kung hindi pa kayo tapos ng MA, pwede kayong CAR lang at 150 hours na training. So, experience, kung ilang taon na kayo sa teaching, and eligibility nyo po ay kung ano po yon. So, ito po yung performance requirements, pangalawa. Ito kasi ang tinitingnan ko dito, copy of duly approved IPCRF for school year 20 immediately preceding the application. Copy of approved IPCRF. So, kung approved na, hindi na kailangan mag-demo teaching, di ba? Pero kung kailangan, hindi ko alam, kayo po ang magtanong na lamang kayo sa inyong HR. So, dito yung position applied. Tayo makikita natin, applicant must meet the following requirements depending on the position applied for. Kung T1 kayo, at gusto nyo lamang T2, at least 6 proficient COI, at least 4 proficient NCOI, at very satisfactory rating. So, hindi naman kailangan outstanding. Very satisfactory lamang. So, at kayo naman ay gusto yung maging T3, at least 12 at 8 sa COI, ito po, very satisfactory din po. So, kung yung approve IPCRF nyo po, tingnan nyo na kung ano ba yung na-meet nyo pong standard dito sa performance requirements. Sa T4 naman, from T1 to T4, 21 at very satisfactory din po. So, hindi kailangan outstanding. So, hanggang teacher 5, dito napapasok yung ating outstanding rating. So, kung gusto nyo, ito po ay, ang pwede lamang po na mag T5 is yung T3 to T4. Yung T1, hindi po pwede mag T5. Nandito po yan sa joint circular ng DepEd at DBM. So, ulitin ko po, T1 to, pwede kayo mag-apply hanggang T4. At T2 hanggang T4, pwede kayo mag-apply ng T5 and T6. At yung T5 naman, at T4, ang T5, pwede naman hanggang teacher 7.
So ito lamang po yung titingnan natin sa performance requirements ay approve IPCRF. So yung copy ng IPCRF po ninyo, dapat meron kayong copy nun kasi ipipresent nyo po yun. Summary of achievement of PPST indicators, nandito na po yan. So outstanding or BS. Ito po yung nakapaloob ng mga domain na titingnan. Okay, mas makikita dito, total number of outstanding or BS. So, dyan titingnan yung performance nyo para makita kung ang ina-apply nyo talagang position ay pasok po kayo sa performance requirements. Pagdating naman dito sa comparative assessment, so nandito na yan, sila nang bahala dyan. Education, training, experience, performance, classroom, observable indicators, and non-observable. Total score, then conforme by teacher applicant, or conform, attested by HR, DepEd Schools Division Office Action, sila na po ang bahala dyan, maglalagay niyo po niyan. And ito po yung ilalagay, yung kapag approve na nakalagay na po yan dyan, kung from T1 to T4, salary grade 11 to 14, salary at not date, proceed, remarks, and tig-evaluate na po. So, recommending approval, Schools Division Superintendent. Ano po? So, pagdating naman dito sa regional office, sila naman po doon by approved by regional director. So, kailangan ang mag-approve po ay ang regional director. I-recommend po kayo ng ating schools divisions superintendent. So, ito po yung para sa teacher 1 to 7, ay teacher 2 to 7. So, comment lamang po kayo sa mga may alam na dyan. Kasi I'm not sure talaga kung kailangan pa ng demo teaching. Pero nakikita ko dito kasi approve. Ibig sabihin, approve na yung IPCRF. Doon na lamang po titingin. So, pagdating naman sa education, so meron pa rin education, hindi ko alam or malinaw kung ilang units ang kailangan. So, ang alam ko, so kailangan pa rin yun kasi wala nang mag-aaral niyan na teacher kung hindi kailangan or reclassification gaya ng dati. Ano po? So, yun lamang po ang i-share ko. Sa susunod ay i-share ko po yung para naman sa master teacher at school principal. So, kung gusto niyo po makita yung joint circular, message niyo po ako at isasend ko po sa inyo ang memorandum. So, yun lamang po. Thank you. Huwag kalimutan mag-subscribe po sa aking channel.